Okay, so good day everyone. So kami nga po pala ay isang grupo mula sa TESDA Scholarship na nag-aaral ng CSS or Computer System Servicing. So sa ngayon, ang ating pag-aaralan ay yung second topic namin, which is the setup of computer networks. So ito usually may kita sa mga kumpanya and also sa mga businesses kung saan multiple users or maraming computer ay nakakonekta sa isang server para maka-access ng madali sa internet. So, syempre, sa pag-setup ng computer networks, may mga ilang materyales tayong kakailanganin. So, isa sa unang ating materyales ay connector hub. Pangalawa, patch panel. Pangatlo, router. Pangapat, syempre kailangan mo rin na access point. Panlima, modular key. Ito yung sa mga ginagamit pag hindi mabot ng PC or ng laptop yung ng router. Tapos syempre kailangan din natin ng UTP cable na dapat naka-straight through ang connection. So yan, sa wiring naman tayo. So, sa isang UTP cable ay meron kang apat na pares na wires, which is isang orange at orange-white, green, green-white, blue, blue-white, brown, and brown-white. Ngayon, syempre, meron din dalawang uri ng connection dyan. May crossover at straight through. Gagamitin mo ang crossover kapag magkoconnect ka ng same device, like PC to PC. Ngayon, kung sakali naman magkaiba, tulad ng laptop or PC papuntang router or access point, tulad kanina, gagamit tayo ng straight through. So, ito yung connection natin gagawin ngayon. Ang tawag dyan ay straight through cable wiring. So, syempre, kung gusto mo na niya, kinakailangan mo muna ng cable stripper. Tapos, syempre, kailangan mo ng crimping tool. So, sa susunod na video, ipapakita natin ang tutorial kung paano mag-setup ng isang straight-through Ethernet cable connection. Okay, so sa paggamit ng ating cable stripper, ilagay mo lang yung UTP cables sa gitna nila, ikutin mo na ng 2 beses, tapos silahin mo lang. Ba? Expose na agad yung copper wires. Tapos, handa natin ang ating RJ45, kung saan isasaksak natin yung ating strip na copper wires. Yan. Bago susunod na video, color arrangement naman. Okay? So, yan na tayo. White, orange, katapos. Siyempre, kailangan natin ng white, green. Pagkatapos ng white, green, kailangan din natin si blue. Tapos white, blue. Bago, si green. White, brown. At brown. So, ba't natin kailangan i-arrange? Kasi, kapag ikaw magpo-connect ng mga PC parts, lahat na kinakailangan ng UTP cable, meron yung tatawag straight through at saka crossover. So, ngayon, ginagawa natin is connection para sa straight through. So, kung sisundan natin arrangement, which is ulit, white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, at brown. So, tama na yan. I-align mo ngayon siya di sa ilalim. Ulit ilalim, hindi sa taas. Bakit? Kasi mas madali tingnan sa ilalim yan. So, ipapasok natin yan. Diba? Kita mo sa ano. So, after ipasok, anong gagawin? I-clip ngayon natin yan. Cut. Cut. Okay, continuing on. Since medyo limited ang ating resource, at syempre ay di naman natin makakonsume masyado ng or makadami siyang other PC, dito tayo sa may Cisco Packet Tracer, gumawa ng simple na networking structure.
So, first and foremost, kailangan natin ng dalawang PC. Hindi mo kailangan siya marang PC. Dalawang PC lang muna. Tapos, kailangan din natin ng dalawang router. Dito pa yun. Hey, again. Dito tayo sa wireless na. Yan. Dito wireless. Ito, home router. Isa. Dalawa. Tapos, kailangan natin ng switch. Pwede itong PT switch. Yun. Okay, so baka nagtataka kayo. Bakit wala tayo nung patch panel at saka pati rin ng yung modular? Kasi since dalawang piece lang naman, sapat pa to para carry out ng ating nag-iisang switch. Pero for mas organized na cable management at mas maraming PC na nako-connect, kailangan talaga natin ng patch panel. Tapos gagamit lang tayo ng modular. So, pinakita natin doon sa isang video. If masyadong malayo, since dapat lamatan, hindi na kailangan ng modular. So, just to be sama na rin tayo sa laptop. Yun. Diba? Nice. So, guys, tandaan nyo pa ba yung ating dapat gawin? Pag magkakaibang device, dapat ang ating gagamitin na connection? Gagamitin natin straight through. Hindi crossover. Bakit? Kasi magkakaibang device yan. So, yan. Copper straight through. So, connect natin from Ethernet to fast Ethernet. Isa pa. Ethernet to another fast Ethernet. Isa pa. Isang giga Ethernet. Papuntang fast Ethernet. And last one. This time, internet naman kasi ito yung nagpapakalat pa ng signal. So, fast Ethernet, di ba? Bago, syempre, this time, ito naman from internet to sa internet source natin. Pero, di ako sure kung makatanggap yan. So, nakikita niyo, but may green, may orange. It means ito, stable na yung connection. Yung orange, nag-loading pa. Okay? So, din mo tayo kay laptop. So, figure na rin natin yan. Tanggalin natin yung isang drive niyan. Ay, buhay pa pala. Kita niyo, may ilaw. Paktay. Tanggalin. Gawin natin sa WPC 300N. Tapos buhayin natin. Yun, buhay na siya. So, mamaya yan. So, kita naman natin, kulay green yan lahat. So, tima natin muna. Desktop tayo. Command prompt. Type natin ipconfig. Wala tayo ibang IP address maliban dito sa local natin. Check natin kung kaya natin ping ito. ipconfig. Ay, mali pala. Yun. Kaso masyado mahaba eh. I-try na lang natin to. DHCP, automatic, bago, pati rin si PC0. Config DHCP, automatic. Yun. Aha, so, try natin. ipconfig. Ayan, lumabas na. Tapos, try din natin ito. Desktop. Ba't na ako mag-type eh? Yan. Kaya ping natin gamit si PC0. Ping. Ano nakalagay natin? 192.168. Ano naman? 192.168.0.101. Yun. Meron tayo na So, it means connected si PC0 kay PC1. At na siya signal. Pero, meron pa tayo other purpose. Gusto man natin. Tayo kay PC1. Kung tayo web browser. Tapos, 192.168.01. Ay, sorry. Ulit. 0.1. Yun. Tapos lagyan natin admin.
Yan. Papalitan natin ang pangalan nito. Palitan natin to. Sabihin natin Mr. Pogi. Gusto ko. Wapo. Yan. Tapos, save natin. Yan. Dapat nakasave na yan. Now, unfortunately, sa wireless security natin, di natin kayang anuhan ng password. Kasi hindi siya tulad nung ano natin. Although ito, pwede rin naman ito ng password kaso ibang klaseng password to. So, yun lang. Kahit dito, hindi natin kaya maano. Tapos, regarding sa wireless back filter, di naman din natin kaya ma-filter kasi nga, nasa na tayo simulation. But still, worth a shot pa din. Try natin tinignan. So, X nga natin to. Okay, enter tayo. 192.168.0.1. Ay, wait lang. Yan. Check natin. Wireless. Yo, Mr. Pogi. Takas naman. Tapos, may nakalagay din dito regarding sa firewall natin. Well, naka-out ng firewall natin eh. Pero the fact natin is, nakita natin, naka-connect siya, so goods na siya. Tentable subway. Check nga natin itong router. Basic setup. Saan di natin matuto eh. But yeah, case in point, mukhang goods na naman din siya. Tapos ito, yun, pati laptop natin nakatanggap ng ano. So dito tayo sa desktop, PC wireless, as connect, refresh. Natin, yun, kay Mr. Pogi tayo nakakonect. Kaso signal nga lang niya is 68%. Not sure kung bakit. Siguro may masyado marami nakakonect. Case in point. Ayan. Security naka-disable. May natin MAC address. Natin kinokonekta. At okay siya. Kaya natin i-edit. Setup. Okay, di natin kayang yun lang. Well, worth a shot pa rin. Matching pa ata ako Bless me. Ayan, goods na. At least alam natin, nakakonect tayo sa internet ngayon sa ating laptop. Pati rin dito. So, sana may natutunan kayo and God bless.